overall, ang laki ng gastos ng farmers. Pero yung suporta ng pamahalaan, hindi maabot talaga, hindi makaabot eh. Alright, good morning. So isang panibagong reaction video tayo. Una sa lahat, isang mapagpalang araw sa inyo. So ito ang masasabi ni Colonel Congressman Busita regarding sa food security. Yan, sa mga magsasaka natin at sa tulong ng pamahalaan sa kanila, ang kakarampot na kita at napakalaking gastos nila. So, anong masasabi nyo dito? So tingin nyo ba tama? May punto ba ang Congressman Busita sa kanyang sinampit na mga komento? Bilang magsasaka, pabor ba kayo dito? Alright, so panoorin natin at kayo nang bahalang husga. Yeah, let's go! Sable or mayor. Ang tinitingnan lang po natin dito, yung structure wherein may mga programa ang Department of Agriculture, pero sa present setup, mahirap makarating sa laylayan eh. Ano po ang pino-point out ko dyan? Ang parents ko po ay magsasaka, pero wala sariling lupa eh. Sorry, ano. At mata lang walang putik. Sa kasalukuyan po, ang dinadaing ng mga magsasaka, una, mahal ang labor. Mahal na nga, parang sasambahin mo pa at makikiusap ka sa manggagawa o sa mag-araro o gagamit ng kalabaw or yung hand tractor. Samantalang, kung maganda po ang structure, matitiyak na maibababa ng pamahalaan yung suporta sa farmers. Ano po yon? Yung tractor, malaking tulong po yon. Kasi po, ang pinag-uusapan ng kapasidad ng tractor is hectare per day. Samantalang kung kalabaw or hand tractor, mababa na ang accomplishment daily, mahal pa ang labor. Second, yung seeds. Mahal po yan. And yung fertilizers. And yung pag-harvest, babayad mo rin yan. Overall, ang laki ng gastos ng farmers. Pero yung suporta ng pamahalaan, hindi maabot talaga, hindi makaabot eh. So anong resulta? Maraming lupa tayo na nakatiwangwang, nasasayang lamang. At hindi naman po maitatanggi dyan yung usapang politika. Pagka malakas ka, okay ka. Kung hindi, sorry ka. Meron nga po akong nabalitaan na merong isang malaki ang kanyang rice land. Eh, ang laki ng natatanggap niyang suportang seeds and fertilizers, nakakapagbenta pa siya. O, tapos yung maliliit na magsasaka, nakanganga. So, ang nakikita po natin dyan, maisaayos yung structure ng Department of Agriculture para yung magandang programa ng pamahalaan makaabot sa laylayan sa mga farmers. So, ang ibig mong sabihin, Congressman, yung RCEP kasi ang sinasabi nyo, yung mga suporte, farm inputs, pati yung mga tawag dito, makinarya. Yes po. At sa ilalim ng rice tarification yan, meron ka tayong 10 billion na allocation para dyan. So, bigo yun. Pwede ba nating baguhin kasi po yun? Kasi po, yes, Sir Melo. Kasi nga, kung masusuportahan natin ang mga farmers, liliit ang gastusin, lalaki ang production. At mamamaximize po yung utilization ng ating mga lupain. Pero hindi ba kapos pa rin yung tulong, Congressman? Ay ano po Bukod sa kulang sa struktura, hindi umaabot sa dulo. Pero yung halaga ng tulong, kapos ba o sapat na para sa inyo? Ay sabihin po natin sabog-sabog eh. No? Hindi maganda yung nakikita natin sistema eh. Ang tinitingnan po natin yung as a whole eh. Samantalang kung maibababa po ng pamahalaan ang suporta sa ating mga farmers hanggang sa laylayan, mamamaximize eh. Liliit ang kanilang gastos, lalaki ang production. Siyempre, kasunod yan, bababa ang presyo ng bilihin sa palengke. And doon na natin makikita po yung tinatawag nating food security. Kasi po talagang this time, sorry again kung mali ako, pero ang nakikita ko po, pag pinag-usapan natin ang food security this time, parang mahirap paniwalaan at mahirap ma-attain. May legislative solution ka ba rito? Yun po ay isa sa pangunahing bibigyan po natin ng attention.